Kamusta fire signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong tasa reading, alamin natin ang kapalaran mo, ang mga nangyayari sa iyo, at saka kung ano yung paparating. Pasensya na kung hindi mo masyadong makikita, ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Nakakagulat naman itong tasa mo. Ang daming linya. Ang ibig sabihin niyan guys, yung kasipagan mo, nami-misunderstood ng iba, nagiging sanhi ng pagtatalo. Pero maging positive person ka pa rin at mag-stick sa kung ano yung alam mo at saka pinaniniwalaan. Huwag kang magkomento or huwag makisali sa buhay ng iba. Ikaw pa yung may stress. Kung hiningi yung tulong mo, ibigay mo. Yung pangarap mo sa buhay, mas makakabuti yung achievable ba? At saka magsimula ka kahit sa maliit na step lang. Para bawat desisyon na gagawin mo sa buhay ay organize at saka hindi ka magkaroon ng problem sa future. Lalo na yung ipinapakitang guhit ay may kurba. Yan kasi yung magiging result, yung walang kasiguraduhan. Lalo na kung hindi mo ina-apply sa buhay yung changes. At saka merong celebration, happiness na darating sa buhay mo. Sa career at saka sa love life. Kasi natagpuan mo na yung taong nakakasabay o nakakaunawa sa iyo. At ang iba, yung career na gusto mo ang naging trabaho mo. Kung hindi ito nangyayari ngayon, soon ito yung mangyayari dahil sa bibigyan ka ng chance ng universe na baguhin kung ano yung mga bagay na gusto mo para maging happy ka at maramdaman yung contentment. At saka merong unexpected na financial na darating. Pwedeng pamana sa iyo, or niloan mo, or bonus. At saka meron din kasing person na magre-retire. Ibang career ang tatahakin, yung mas magaan. Habang nagpapatuloy yung normal na takbo ng buhay mo, merong person na hihingiin ang tulong mo. Hindi mo siya tatanggihan, pwedeng relatives, family member, or friends. Sa totoo lang meron kang personal problems or challenges, pero sisikapin mo na masolusyonan yung problem ng person na ito para makalagpas siya sa kahirapan sa buhay. Gagawin mo ito ng walang kapalit at bibiyayaan ka ng universe ng oportunidad. Paisa-isa. Mag-i-start ka ng panibagong pagkakakitaan. Magiging maganda yung daloy ng financial mo. Pero meron pang paparating na panibagong oportunidad. Sa future mo pa ito mararanasan at saka yung magiging takbo ng buhay mo, normal. Magkaroon man ng problema, hindi siya ganun katindi. May enjoy mo din yung magandang daloy ng kita mo. At saka may mga unexpected na situation sa buhay mo na magkakaroon ka ng chance na tumira sa ibang lugar or ibang bansa. Mahirap yung magiging trabaho mo pero sulit naman yung bayad sa iyo. Marami kang maipupundar at saka meron ka ring maiipon. Ito yung time na yung buhay mo ay nasa maayos na sitwasyon. Kung hindi maganda yung nangyayari sa iyo sa nakaraan, itong susunod ay mas yung bang magaan na. Iwas ka lang sa magpapadistract sa mga diskarte mo. I-apply sa sarili yung magandang komento
na makakatulong sa'yo na para mag-grow at saka mag-improve. Gamit naman itong mystical cards, alamin pa natin yung ibang detalye sa kung ano yung energy para sa mga fire signs, kung ano yung masasagap pa natin. 3 cards yung kukunin ko at saka babasahin ko sa inyo yung meaning ng cards para mas detalyado. Ang ganda ng cards mo. Ito yung meaning ng card na ito na infinity. Ipinapaalam sa iyo ng universe na blessed ka, may kasaganaan, at saka merong never-ending na koneksyon sa spiritual. At saka, ang importante din na sinasabi ng card na ito na kung ano yung mga decisions mo, yan yung magiging kapalaran mo. Kaya pagbutihan mo. May mga fire sign na malakas manalangin. Alam ko ano yung tamang pagdarasal, kaya meron kang spiritual connection. Itong card na ito ang nagsasabi, ganyan kalawak yung kaalaman mo at saka abilidad na para masolusyonan yung mga problems mo. Hindi mo kailangan malito kasi nasa tamang direksyon ka at saka hayaan mo na magkaroon ng changes sa buhay mo. Huwag tumigil na mag-explore or mag-grow. Ang lakas naman ng backer mo kasi patungkol sa spiritual yung mga cards mo eh. Katulad ng card na ito, pinapaalala sa iyo or pinapaalam na guided ka. Minsan may mga sitwasyon na binibigay sa iyo ang universe na para makapagpa-solve sa problem mo. Kaya lang, hindi ito yung ina-apply mo. Pero kahit na ganito yung mangyari, spiritual guided ka eh. Kaya wag mong questionin kung ano man yung mga nangyayari sa buhay mo kung magkaroon ka man ng konting problema. Katulad ng sabi ko kanina na malakas yung backer mo, yung spirit guide mo. Hindi ka pababayaan. Yung koneksyon sa spiritual, napakalaking tulong niyan. At saka yung kabutihan mo, ipagpatuloy mo para manatiling protected ka. Magpatuloy na maniwala at magtiwala. Ito yung angel number mo, 2348. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. Ayan no, hinihintay ka lang na humingi ka ng tulong kasi i-guide ka ng angels mo. 777. You are on a rapid journey to grow spiritually. Isang card na lang yung kailangan natin. At saka alam nyo ba guys, yung number 7, number yan ni God. 202. Good luck to you as your efforts to bring your thoughts to life and you are on the right path. Umuulit-ulit na lang tayo guys na nasa tamang direksyon ka kahit na sa tingin mo walang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Kasi may darating. At kailangan mong i-apply sa buhay mo yung changes. Pero pagka may pagkalito, sinabi na magdasal ka. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw.
Itong tarot cards naman ang alamin natin para sa iba pang detalye. The Justice, Two of Pentacles, at Knight of Cups. Libra, Capricorn, at Pisces. Ibig sabihin ng cards na ito na magkakaroon ka ng patas na desisyon. Patungkol man ito sa relasyon o kaya sa mga oportunidad. Kasi gusto mong maging panatag yung kaisipan mo at yung hindi nahati yung atensyon mo or desisyon. Sa career or negosyo, maganda yung nangyayari. Nakadalawang cards ka na para sa oportunidad. Alam ng universe na malaki yung kakayahan mo. Kaya may iba't ibang oportunidad na dumarating kahit na maganda na yung nagiging takbo ng buhay mo. Ang ilan sa inyo magkakaroon ng increase sa negosyo mo. Ang iba naman ay mapopromote ka or malilipat ka ng ibang lugar or posisyon. Pero pinapaalalahanan ka na hindi lang naman material ang importante, kundi yung mga tao din na nasa paligid mo. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, mas pinipili mong maging praktikal kaysa sa piliin ang emosyon. Pero ang totoo, binibigyan ka na ng magandang pagkakataon ng universe patungkol sa love at career. Ang importante mong gagawin ay yung mabalanse ito. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na nagkukulang yung person mo sa panahon niya sa iyo or atensyon, gusto mo pa rin na ipagpatuloy ang relasyon nyo. Hindi mo na ginagawan pa ng issue kung ano man yung kakulangan. Ang ilang single, may person na nagkakagusto sa iyo pero lumalayo ka. Kaya yung feelings ng person, ibinaling niya na lang sa iba. The Emperor, Three of Wands, at the Sun. Ang zodiac sign ay Aries at Leo. Ang energy ng cards na ito, yung bang mas pinipili mo yung isip kaysa sa nararamdaman. Nakadalawang cards ka na. Magiging practical ka sa sitwasyon na ito. Kasi alam mo sa sarili mo na itong pagkakataon na ito ay once in a lifetime. Iisipin mo na magpunta ng ibang bansa o kaya yung magkaroon ka ng negosyo kahit na meron ka ng trabaho. At base sa tatlong cards na ito, magiging matagumpay ka. Kung negative man ang sitwasyon mo, magkakaroon ng clarity na mas magiging pabor sa iyo. Nakadalawang cards ka na para sa good karma. Ito yung kapalaran mo at saka nakatadhana. Sa financial, hindi darating yung financial sa iyo kung walang effort. Kailangan muna ng pagkilos mula sa iyo. At tatlong cards na ito ang nagsasabi na magpapatuloy na maging maganda yung pasok ng financial sa iyo. At deserve mo na regaluhan naman yung sarili mo, kung hindi material, pahinga. Sa mga single, yung mamimit mong potential person ay responsable at saka kung ano yung sasabihin niya sa'yo, yun talaga yung nangyayari sa kanya. Kasi faithful itong person na ito at saka honest. At saka matanong itong person na ito, marami kayong mapag-uusapan. Ganun siya ka-interesado sa iyo. Sa mga nasa relationship, malapit man yung person mo sa iyo or malayo, open ang communication nyo. Tatlong cards ka na para sa stable na relasyon at saka yung
pinagkakatiwalaan niyo yung isa't isa. Isa pa sa nagugustuhan ng person mo sa iyo, yung na-appreciate mo yung mga effort niya. Kaya nananatili siyang loyal at saka ikaw yung mahal niya. Ano man ang gender ng person mo. Eight of Cups, the Hangman at the Hermit. Pisces at Virgo. Yung iba kasing cards, walang zodiac sign. Paalala lang na general reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang energy na ipinapakita ng cards na ito, na merong person na magbabalik na sa Pilipinas. Hindi pa man nakakabalik o nakakauwi, nag-iisip na agad kung ano yung next plan. Kasi kung ikaw ito, ayaw mong ma-pressure o kaya maulit yung mahirap na sitwasyon sa nagdaan. Kaya kahit dito, yung pagiging practical pa din yung pinipili. Okay naman yung maging practical kasi kailangan naman talaga nating lahat yan eh. Huwag ka lang masobrahan. Sa kalusugan, iwasan yung maging negatibo. Kasi kahit na healthy ka, ito yung magpapasama sa kalusugan mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, duda ka sa naging mga test mo. Diagnosis ba? At ang advice ng cards, importante na napapangalagaan mo yung kalusugan mo at yung nakakapagpahinga ka. Para sa mga single, kung ano yung gusto mong mangyari sa love life mo, ito talaga yung tunay na mangyayari. Kaya tignan mo yung bawat area ng buhay mo. Huwag kang matakot na sumubok. Para kapag dumating na yung the one, ready ka na ipaglaban yung relasyon nyo na tumagal or mapagpapatuloy. At para naman sa mga nasa relationship, magkaroon ka rin ng sarili mong desisyon. I-prioritize mo yung sarili mong kaligayahan. Kung merong issue na dapat pag-usapan sa relasyon, harapin nyo ito ng person mo para may magandang resulta at mas maging happy yung relasyon nyo. Yung communication kasi yung pinakasusi para tumibay yung relasyon nyo ng person mo. Ito yung final card. Itong The Chariot, ngayon mo sisimulan na meron ka palang potential. Hindi lang patungkol sa career o negosyo, pati sa feeling na kaya mo nang mag-let go sa mga sitwasyon na alam mong hindi mo makakayanang makontrol. Mas magfo-focus ka sa abilidad at saka yung pagpapahalaga sa sarili. Mas magiging healthier yung buhay mo. At saka, maipapakita mo na rin sa person mo yung true feelings mo at yung totoong ikaw.